Kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Tayo na pong mag-aral ng mga salita ng Diyos sa programang Ang Kabanal-Banalan. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat patuloy niyang ibinibigay sa atin ang mga pagkakataon upang magbulay sa kanyang mga banal na kalooban. Gayon din ay nagpapasalamat po kami sa inyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay, sa inyo pong pagtangkilik at pagsubaybay sa mga talakayin ng programang ito na kapwa natin sinasampalatayanan na nagdudulot ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno, at sa pagkakataong ito ay makakasama po natin ang kapatid na Neraya upang ipaglingkod sa atin ang paksang nakahanda para po sa araw na ito. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Ayuno, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Tayo na pong tumungo sa mahalagang paksa na ngayon po ay inihanda para po sa atin, lalo na sa ating po mga taga-subaybay ng programang ito, na meron pong pamagat na ang pagkatakot sa Diyos. Napaka-simple po ng ating pong paksa, kapatid na Neraya, pero ito po ay naglalaman ng napakaraming magagandang diwa. Kasi po, para po sa ating po mga taga-subaybay, ang pagkatakot sa Panginoon ay alam na po nating lahat. Halos ito po ay nais natin na ipadama sa Panginoon at gusto nating ipaglingkod na palagi sa Kanya. Pero wasto ba o tama ba ang pagkatakot na ating pong naipakikita sa Panginoon? O meron pa tayong bagay na dapat na gawin upang bigyang kaluguran ang Diyos na ating pong marapat na katakutan? Gayon din naman, tatalakayin din po sa pagkakataong ito yung pong marapat na pagkatakot sa Panginoon at kung gaano po ito kahalaga sa atin na mga tao at gaano kabuti kung tayo po ay magtaglay ng pagkatakot sa kanyang pangalan. Kaya dahil po dito ay tunguhin na po natin ang mahalagang pag-aaral, kapatid na Neraya, bilang pambungad na tanong, ano po ba ang sinasabi po ng Biblia tungkol po sa pagkatakot sa Diyos? Ang pagkatakot po sa Diyos ay isa sa napakahalagang bilin na noong pa man po ay itinuturo na sa bayang Israel. At dahil sa kahalagahan po nito ay namamalaging bilin at turo maging sa ating panahon. Gaya po ng ating mababasa sa Deuteronomio, ang kapitulo po ay 10 at ang bersikulo po ay 12. Pakibasa niyo po, kapatid na Ayuno. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Yan po, mga mahal naming taga-subaybay, gaya ng ating narinig batay sa talatang binasa ng kapatid na Ayuno, ay maunawa natin na talagang kahit ng una pang panahon, sa panahon pa ng unang bayang Israel, ay itinuturo at sinasabi na sa kanila bilang mahalagang bilin ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi? Matakot ka niya sa Panginoon mong Diyos. At meron pong tatlong mahalagang bagay na
naghahayag ng pagkatakot sa ating Panginoong Diyos na nasa talata rin naman. Sa pamamagitan na niya na lumakad ka sa kanyang mga daan, ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Ang ibig sabihin po ng paglakad sa kanyang mga daan, sa Biblia po yung salitang paglakad ay termino na ginagamit tungkol doon sa maging paraan ng pamumuhay. Kung tayo tunay na natatakot sa Panginoong Diyos, mahayag po yun sa pamamagitan ng ipamumuhay natin yung kanyang mga aral. At ang magiging damdamin natin sa Diyos na ating marapat katakutan ay mamahalin natin siya o iibigin natin siya. Gaya po ng mga anak na natatakot sa magulang, at ang isang damdamin ng pagkatakot sa magulang ay udyok ng pagmamahal. At ang gawa naman na magtatanghal ng pagkatakot ay very much willing tayong mag-serve o maglingkod sa Kanya. Paglingkuran natin siya, sambahin natin siya, at gawin natin to ng buong puso at buong kaluluwa. So maliwanag po na ito po ay isang mahalagang aral na nasusulat sa mga banal na kasulatan na ang tao po ay marapat na matakot sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po naman, kapatid na Neraya, para po sa kapakinabangan ng ating po mga taga-subaybay, ano po ang mga pagpapalang dulot o spiritual na benepisyo na may dudulot po ng pagkatakot sa Panginoon? Marami pong magagandang bagay ang idudulot kung ang tao po ay makilala niya ang Diyos at bunga ng pagkakilala ay magtaglay siya ng kalooban at naghahayag ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Sa Biblia po, mayroon 3 mahalagang bagay na benepisyo o pagpapalang espiritual. Tinalakay po yan ng Haring si Solomon sa kanyang sulat sa Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 23. Ang pagkatakot kay Yahweh ay maghahatid sa buhay, magdudulot ng kasiyahan, maglalayo sa kapahamakan. Yan, maliwanag po ang ating narinig sa talatang ito. Sinabi sa talata, ang pagkatakot sa Panginoon ay maghahatid sa buhay. Yan ang una. Pangalawa, magdudulot ng kasiyahan. At ang pangatlo, maglalayo sa kapahamakan. Totoo naman po yan. Batay sa karanasan ng mga unang taong nakakilala at nagtaglay ng banal na pagkatakot sa Panginoon, yun po ay nagdala sa kanila sa napakagandang buhay. At bukod ron, hindi nang naging daan yung pagkatakot nila sa Diyos para mabuhay sila na may kasiyahan. Inilayo sila sa kalungkutan. Kaya ang susi ng buhay na masaya, ito po yung pamumuhay na mayroong kang taglay na pagkatakot sa Panginoon. At higit sa lahat, ito rin po ay daan para ang tao ay makalayo sa tinatawag na pagkapahamak. Samantalang ang tao po ay nagtataglay ng pagkatakot sa Diyos, yun ay nagdudulot ng bagay na masasabing maaasahan niya na siya po ay nasa ligtas at maayos na kalagayan. Kaya po kung kukonsultahin po natin ang mga banal na kasulatan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, marapat lamang na paghariin po natin sa ating pong kalooban ang pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Yayamang ang bagay na ito ay tunay na napakahalaga sa ating mga tao na nabubuhay sa mundong ito. Magkagayon pa man, kapatid na Neraya, ano po bang pagkatakot ang marapat at hindi nararapat na paghariin sa ating buhay? Ang nararapat po na pagkatakot ay iukol natin sa ating Panginoong Diyos. Subalit may tinatalakay po sa Biblia na hindi dapat katakutan. Bagamat sa natural, kapag humaharap po ang tao sa mga bagay na ito, totoong ang tao ay nakakaramdam ng takot. Ito po yung takot sa mga nagiging dahilan para ang tao ay mapinsala, lalo na po yung pagharap sa tinatawag na kamatayan. Gaya po ng tinalakay ng ating Panginoon sa Mateo, Kapitulo 10, versikulo 28. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa
at katawan sa impyerno. Maliwanag po yan, mga mahal naming taga-subaybay. Tiyakan at tuwirang itinuro ng Panginoon na bilang mga Kristiyano, bilang kanyang mga lingkod na nakakaunawa sa mga bagay na dapat pag-ukulan ng takot at hindi dapat pag-ukulan ng pagkatakot. Bagamat natural nga po na ang tao ay nakakaramdam ng takot sa kanyang kalooban, pero tinuruan tayo ng Panginoon na maging matapang, na harapin ang tinatawag na kamatayan sa pamamagitan po ng kanyang pagsasabi na huwag niyong katakutan yung pumapatay ng katawan. Subalit, hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang inyo anyang dapat katakutan yung may kakanyahan o kapangyarihang makapatay ng kaluluwa at katawan at makapagatid sa tinatawag na impyerno. Ang tinutukoy dito na nasa kapangyarihan para gawin yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya ano-ano po ba yung mga pinagmumulan ng ikamamatay ng pisikal na katawan ng tao? Halimbawa, yung takot sa mga krimen na nagaganap sa mundo, yung humaharap ang tao sa mga mamamatay tao, sa mga sakit na malulubha, katulad po ng mga virus na naglipana dito sa mundo, gayon din naman yung mga lindol, mga aksidente, at iba't iba pang mga pangyayari. Kahit yung mga kaganapan, bunga ng gawa ng evil spirit o ng masamang espiritu, kinatatakutan yan. Pero ang payo ng Panginoon, dapat ma-overcome natin yan, o yan po'y ating mapagtagumpayan. Sa halip, ang dapat nating katakutan ay siya na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, sa mga bagay na ito, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na makilala po natin na meron talagang dapat tayong katakutan, ito yung marapat na pagkatakot na iniuukol natin sa ating Panginoong Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay, maging sa ating mga buhay. At kung meron naman pong takot na hindi natin dapat na pairalin, ito po yung takot na makapagpapahiwalay sa atin sa lubos na pagtitiwala at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa atin. Kaya po sa mga bagay na ito ay lubos nating sampalatayanan ng mga bagay na ito ay makapag-udyok sa atin ng lalong kalakasan ng loob at pagkaunawa sa kahalagahan ng pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Sa ano pong kalagayan naman po, kapatid na Neraya, nahuhulog ang maraming tao na dahil po sa takot sa pisikal na kamatayan. Ito po yung sinasabi ng Biblia na dahil sa takot sa kamatayan, naging alipin na lang sila sa buong buhay nila. Dapat po ang tao maging alipin ng Diyos kaysa sa maging alipin ni numan. Pero kapag ang tao hindi na overcome o napagtagumpayan, yung pagkatakot sa kamatayan, yun nga po, nagiging aba ang kalagayan ng tao. At ang katunayan po niyan ay mababasa natin sa Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Yan po ang kalooban ng Diyos. Gusto niyang ang mga tao na ay mailigtas silang lahat, na ang kalagayan ay natatakot sa kamatayan. Sapagkat kung hindi sila maililigtas o hindi nila mapagtatagumpayan yung pagkatakot sa pisikal na kamatayan sa iba't ibang dahilan o kaganapan, ang mga tao ay napapasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. At yan po ay napakatotoo, mga mahal naming taga-subaybay. Kapag ang tao pinagaharian ng takot sa kamatayan, mas tatanggapin na lang niya habang buhay, alipin na lang siya nung kanyang kinatatakutan. Halimbawa, meron pong tao nagbabanta. Kapag umalis ka dito, papatayin kita. At dahil nga natatakot siyang patayin ng taong yon, tinanggap na lang siyang maging alipin doon sa loob ng bahay na habang buhay niya. At marami pong mga pangyayari yan, hindi lang sa bansang Pilipinas, kahit sa iba't ibang mga bansa o iba't ibang panig ng mundo. May mga taong dahil sa takot sa kamatayan, habang buhay, naging alipin na lang. Kaya po, yung pagiging, sabi nyo nga po mapasailalim ng pagkaalipin
Yun po mga minamahal namin mga taga-subaybay ay hindi po mabuting kalagayan ng isang taong nabubuhay. Kung meron man pong napakasaklap na kalagayan ng isang tao, ay manatili siyang alipin sa buong buhay niya. At ito po sa katotohanan ay isang kasamaan na nangyayari sa kanya na manatiling gayon na hindi lumalaya. Kaya po ito po ay bagay na matakasan po natin sapagkat kung hindi ay magiging kapahamakan natin sa bandang dulo ng buhay natin. Magkagayon pa man po kapatid na Neraya, ano po ba ang katotohanan ng buhay na marapat po nating maunawaan na hindi po mapipigilan ng sino mang taong nabubuhay? Mga mahal naming taga-subaybay, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan ayon sa aral at turo ng Panginoon. Sa katwirang, ang kamatayan po ay bahagi po yan ng katakdaan ng Diyos sa atin. Kaya katakutan man natin yan o hindi katakutan, darating at darating yan. Kaya sa halip na katakutan, ang kailangan na lang po ay ating paghandaan. Gaya po ng sinasabi sa Ebreyo 9:27. Pakibasa po kapatid na yun. No? At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sa talata po ay dalawang katakdaan ang binabanggit. Ito po ay ang katakdaan tungkol sa kamatayan at katakdaan tungkol sa araw ng paghuhukom. Yung kamatayan po, ito'y takda. Pag sinabing takda, kapag dumating na yung oras, sabi nga, pag oras mo na, oras mo na. Meron nga pong tao, isang pangyayari na pinagbabaril at napakaraming tama ng bala. Pero dahil hindi niya pa takdang mamatay, nabuhay pa rin po siya. Meron naman, nadulas lang, pagbagsak, namatay na. So, Opo. hindi dahil sa nadulas lang, kundi talagang takda niya na yun. Kaya pag oras mo na, oras mo na. Dahil lahat ng tao, kay bata, kay matanda, kay matalino, o walang pinag-aralan, mayaman man o mahirap, pantay-pantay po. Lahat ay mayroong katakdaan. At kung alam mong sasapit sa iyo ang kamatayan, bakit mo ito katatakutan? Sa halip na katakutan, ang kailangan na lang po ay paghandaan. Lalong-lalo na po yung araw ng paghuhukom. Kaya po kung paghahandaan po natin ito, meron po mga bagay tayong dapat na ihanda po talaga kapatid na Neraya, ano po? Para sa ating pong mga taga-subaybay, dapat na malaman po natin kung ano ang mga bagay na dapat nating ginagawa, nagiging priority natin sa araw-araw ng ating buhay na magsisilbing katunayan na tayo po ay nakahanda at may lakas ng loob na humarap sa anumang sitwasyon ng buhay, magdulot man ito ng kasawian natin. Subalit sa katotohanan, ang ating pong pagkatakot ay dapat na nakaukol sa Diyos na may buong paggalang at pagkilala sa kanyang kapangyarihan na nangyayari sa buhay natin. Ang tanong po ngayon ay paano po natin mapatutunayan ang ating pagkatakot sa Panginoong Diyos, kapatid na Neraya? Ayon po sa aral turo ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo, ito po'y sa pamamagitan ng ating gawa. At ang gawa ng pagkatakot, ito po yung gawang pagpapakabanal. Gaya po ng ating mababasa sa 2 Korinto, Kapitulo 7, versikulo 1. Pakibasa po kapatid na yun. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdali ng kabanalan sa takot sa Diyos. Pansinin niyo po yung sinasabi sa talata sa pamamagitan ng salita ng Apostol Pablo. Pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So hindi po sapat na meron lang tayong takot sa Diyos. Ang kailangan po, pakasakdalin natin sa kabanalan. So sa pamamagitan po ng pagpapakasakdal sa kabanalan, maitatanghal natin at mapatutunayan natin tayo nga ay tunay na natatakot sa Panginoon. At ang gawa naman ng pagpapakasakdal sa kabanalan ay nasa talata rin. Magsipaglinis niya tayo ng lahat ng karumihan. Ibig sabihin, yung mga bagay na nagiging dahilan para maging marumi tayo, yun yung mga bagay na kapag kakasala, iwasan po natin yun. At yung mga bagay na kabanalan, yun yung mga bagay na kalooban ng Diyos, yung mga aral ng Panginoon, yun po ang pagsikapan nating magawa upang tayo mabanal sa lahat ng paraan ng ating paumuhay at mapatunayan natin sa Diyos na tayo po ay tunay na natatakot sa Kanya.
Yan po mga minamahal namin mga taga-subaybay, sinasabi po sa atin sa mga aral ng Panginoon na magkaroon tayo ng banal na takot sa ating pong Panginoong Diyos, sapagkat ang banal na takot ang siyang gumagawa sa atin upang tayo po ay maging karapat-dapat sa Panginoong Diyos. At iwasan po natin ang anumang bagay na makapagpapalayo sa atin sa pagkatakot na ito, sapagkat batid din natin na ang mga gawa ng sanglibutan ito ay karumihan at ito ay nagpapahayag ng paglaban o kaya ay hindi pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na nakapangyayari sa atin. Dahil po sa mga bagay na ito, kapatid na Neraya, ano po ba ang gagawa upang maging sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos? Ito po ang pagtataglay ng pag-ibig sa Panginoon. Gaya po ng ating mababasa sa unang Juan 4:18. Ganito po ang sinasabi, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa binasasakdal sa pag-ibig. Sakdal na pag-ibig. Sa ibang salita po ay, pag sinabing sakdal, perpekto o kumpleto na pagtataglay ng pag-ibig sa Diyos. Sa Biblia po, ang pagtuturo, ito ang pagkatakot sa Diyos na ating sundin ang kanyang mga utos, ayon po kay Haring Solomon. At ayon naman kay Apostol Juan, ang pagtupad o pagsunod sa utos ng Diyos, ito ang pag-ibig sa Diyos. Kaya magagawa po nating magpakasakdal sa kabanalan na siyang kahayagan ng ating pagkatakot sa Diyos sa pamamagitan po ng pagtataglay ng sakdal na pag-ibig. At ang Diyos po ay karapat-dapat pag-ukulan ng pag-ibig na sakdal o pagmamahal na napakataas ang antas. At yan nga po yung tinatalakay nating pag-ibig na nasa uring agape. Pagka iniibig mo ang Panginoon, dahil sa pag-ibig, ikaw ay susunod sa kanyang mga utos at sa pamamagitan ng pagsunod, ikaw ay mababanal at ikaw ay magiging karapat-dapat sa kanyang harapan. At doon, sa ganung mga gawa, may papadama natin sa Panginoon na tayo may banal na pagkatakot sa Kanya. Daman-daman niya ang mataas na antas ng pagkilala at paggalang natin sa Kanyang kapangyarihan. Maraming salamat po kapatid na Neraya sa mga bagay na inyo pong nabanggit sa mga pagkakataong ito, at sa pamamagitan ng programang ito ay tinuturo po namin sa inyo ang matuwid at nararapat na pagkatakot sa Panginoon. Sundin natin ang Panginoong Diyos, tuparin natin ang Kanyang banal na kalooban. Ito ay mangangahulugan ng ating pagkatakot sa Kanya. Ito rin ay nagsasabi sa atin na tayo po ay umiibig sa Diyos. Kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan sa buhay natin, sapagkat tayo po ay sumusuko sa Kanya at kinikilala natin ang Kanyang kapangyarihan sa buhay nating Kanyang mga lingkod. Maghatid nawa sa atin ang pagtuturong ito ng kapangyarihan sa buhay natin at maghatid sa atin tungo sa isang maayos at maginhawang paraan ng pamumuhay. Isang pamumuhay na banal at malinis at totoong kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Nawa ang diwang banal na ngayon po ay inihatid ng programang ito ay ipagpala sa atin ng Panginoon ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM,
0991-419-2027. Maraming salamat po! Lifted me up from the sea where I was trapped. You directed me to your righteous path. You showed me your way. You lit up my heart from my life's lowest point. You raised me up. Here I am, singing with wondrous joy, exalting your name. You brought me so much gladness. My whole weary life has changed. You've embedded in my soul the true word of life. I will follow you till the end of time. You lifted me up from the sea where I was trapped. You directed me to your righteous path. You showed me your way.